ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dapat ang bawat hakbang ay pinag-aaralan. Dapat pinaplano para maging maayos ang pag-usad sa buhay. Subalit ang bawat hakbang ay hindi madalas maganda ang dadaanan. Minsan malubak, minsan maputi. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamahirap na naging hakbang mo para sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Angie, 25 years old na sa ngayon. Ang ikakwento ko po ay tungkol sa aking best friend na si Charlie na ngayon ay nasa 30 years old na. Bata pa po ako ay magkaibigan na kami dahil magkapitbahay lamang kami noon. Noong nag-high school na kami ay saka sila lumipat ng bahay. Pero iisa pa din ang eskwelahan namin. Ang kwento po ay nangyari noong 1 taon lamang. Bukod po sa mag-best friend kami ni Charlie ay magkasama din po kami sa trabaho namin na isang events company. Kami po ang nag-aayos at nagpaplano ng kung anumang event ang gusto ng kliyente. Madami po kaming hawak gaya ng concert at iba pang mga shows, pati na rin po ang wedding at mga birthday ay kasama po sa mga kliyente ng pinagtatrabahuhan namin. Marami po kami sa kumpanya at isa nga po sa mga kasama namin ay si Sheena. Si Sheena po ang naging girlfriend ni Charlie, magkaedad lamang po sila. Masaya po silang dalawa pero 2 taon ang nakakalipas habang magkarelasyon sila ay naaksidente si Charlie at naapektuhan ang kanyang likod na siyang naging dahilan ng pagkakalumpo niya. Sinabi naman ng doktor na pwede pa namang makalakad muli si Charlie pero matatagalan. At kung kailan ay walang makapagsasabi, Papa Dudut. Pero kahit po nalumpo si Charlie ay naging masaya pa naman din po sila ni Sheena, Papa Dudut. Good morning, Sheena! Uy, good morning, Angie. Nasaan si Charlie? Coming! Ayan naman. Good morning, bestie! Good morning, pangit! Sheena, pagalitan mo nga yan. Uy, Charlie, ano ka ba? Biro lang naman. Maniwala kang affected yang si Angie. Affected ako. Bakit ka affected? Totoo bang pangit ka? On second thought, hindi pala ako affected. Shh! Baka madinig tayo ni boss. Nako, wala pa si boss. Tumawag kanina ako nakasagot. After lunch na daw darating. Bakit ikaw ang sumagot? Wala pa rin si Thelma? Nandyan na. Nagpaalam magbabanyo kaya ako na munang naiwan sa pwesto niya. Kaya nung nakausap ko si boss, sinabihan ko nga eh. Sinabihan? Anong sinabi mo? Sabi ko, since late siya darating, dapat mag-overtime siya. Sinabi mo yun? Maniwala ka dyan. Ikaw, basag trip ka talaga. Ay naku, kayo talaga magkaibigan, oh. Hoy, Sheena, biro lang ah. Naku, sanay na ako kay Charlie, kaya dapat sanay na rin ako sa'yo. Angie, wala ka bang gagawin? Madami. Bakit nandito ka pa? Kayo, bakit nandito pa? Bakit ayaw niyo pa pumasok? Panira ka talaga ng moment namin ni Sheena. Moment? Magkasama na nga kayong dumating, kailangan pa ng moment, trabaho na. Wow, makapag-utos ah. Natural! Sabi kasi ni boss kanina, habang wala daw siya, ako munang in charge. Talaga? Oh, naniwala ka na naman sa pauso na yan. Kayo talagang dalawa. Kita mo na yung ginagawa mo, Angie. Pati ako nadadamay sa'yo eh. Excuse me, mas malala ka sa akin, no? Makapagtrabaho na nga. Pasensya ka na sa bubwit na yun ah. Kung bubuit siya, ano ka? Daga. Aba, natututo ka na maging alaskador ah. Magaling ang teacher ko eh. Nagpapaturo ka kay Angie. Ewan ko sa'yo. Uy, ito naman hindi na mabiro. Kasi sinisira mo ang joke ko eh.
Hindi na, sige na. Ano ba yung joke mo? Nasabi ko na nga nakakainis ka talaga. Biro lang. Ang pikon talo. Halika na nga sa loob. Wait lang. Bakit? Tulak mo ako. Masakit na braso ko eh. Ay, oo nga. Okay ka na? Okay na. Ano yun? Huwag kang mabibigla ah. May ibon sa ilalim nitong wheelchair. Ha? Nasaan? Uy, huwag kang lumuhod dyan. Walang ibon. Biro lang yun. Nakakainis ka talaga. Siguro kailangan na ng oil yung gulong niya. Kaya may ingay siya. Mamaya lalagyan ko. Halika na nga. Sandali. Ano na naman? Smile ka muna. Bakit? Basta. O ano, okay na ba ang smile ko? Yan. Oh, tara na. Akala ko may sasabihin ka kaya mo ako pinangiti. Wala. Gusto ko lang nakangiti ka. I love you. Ikaw talaga. I love you din. Tara na at baka abutan tayo ni boss. Bilisan mo ang pagtulak ha. Ganyan sila ka-sweet sa isa't isa, Papa Dudut. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay ganyan sila. Hindi sila magkasama sa isang bahay pero si Charlie pag nagbubook ng sasakyan ay gusto niyang sinusundo at hinahatid si Sheena. Kahit man lang daw doon ay maipakita niya kay Sheena na hindi siya pabigat na kahit hindi siya nakakalakad ay kaya niyang paglingkuran si Sheena. Hindi pa nakikilala ni Charlie ang mga magulang ni Sheena dahil noong nakakalakad pa si Charlie at naging sila ay naaksidente nga po si Charlie. Kaya nawala ng pagkakataon na makilala niya ang mga ito. Kapag hinahatid at sundo naman ni Charlie si Sheena ay sinasabihan ito si Charlie na huwag nang buwaba pa ng sasakyan para hindi na mahirapan. Magseset na lang daw sila ng araw para makilala ni Charlie ang mga magulang ni Sheena. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Inimbita ni Charlie ang mga magulang ni Sheena para mag-dinner sa bahay niya. Siyempre tumulong ako sa pagluluto. Matapos ang paghahanda ay nagpaalam na ako. Pero ayaw akong paalisin ni Charlie. Dapat daw ay nandun ako pero hindi ako pumayag. Dahil sa una ay baka kung anong isipin ng mga magulang ni Sheena at pangalawa ay may lakad na ako noong gabing yon kaya iniwan ko na siya. Pero may hindi pala magandang mangyayari. Kasi nang dumating daw ang mga magulang ni Sheena ay nabastusan daw sa kanyang mga ito dahil hindi man lang daw siya tumayo nang pinakilala sila. Sa kanya daw hinila ang wheelchair na nakatago sa likod ng mesa at doon palang nakita ng mga magulang ni Sheena na lumpo si Charlie. Hindi pa man sila nakakapag-umpisa ay tinawag agad si Sheena ng tatay niya at sinabing may pag-uusapan daw sila. Sinabi ni Sheena kay Charlie na maghihintay na lamang at sandali lang daw sila. Pero matapos ang ilang minuto ay saka palang bumalik si Sheena pero hindi kasama ang mga magulang niya. Sinabi ni Sheena na kailangan nilang umalis dahil may emergency. Hindi na nagpaliwanag si Sheena at iniwanan na si Charlie. Buong magdamag ay tinatawagan ni Charlie si Sheena pero hindi ito sumasagot. Sobra-sobra ang pag-aalala ni Charlie. Kinaumagahan ay saka palang sumagot si Sheena na okay lang sila at sinabi din ito na huwag na siyang sunduin at mauuna na ito sa opisina. Gulong-gulo si Charlie sa mga nangyari, Papa Dudut. Ano? Anong ano? Kainis ka, balitaan mo ko. Tungkol saan? Ah, ganon, lihiman. Tungkol ba kagabi? Hindi, tungkol sa pagbaba ng tao sa buwan. Nakakainis ka, syempre tungkol kagabi. Wala. Anong wala? Walang nangyari. Nakakainis ka na ha? Wala ngang nangyari. Ano bang sinasabi mo? Wala, as in walang nangyari. Pagdating ng magulang ni Sheena, umalis agad sila. Ha? Bakit? May emergency daw. Teka. Ibig mong sabihin, umalis sila agad? Ni hindi mo na kumain? Oo. Naiwan ka mag-isa? Natural. Ako lang naman ang nakatira sa bahay.
Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit naman kita tatawagan? Ano ka ba? Magkaibigan ba tayo? Magkaibigan? Pero paano? Sabi mo may lakad ka. Ayokong storbohin ka. Ano ka ba naman, Charlie? Siyempre, mas importante ka naman sa lakad ko. Hayaan mo na. Ay, Charlie naman. Kumusta ka ngayon? Ayos naman. Ano sabi ni Sheena? Ano daw yung emergency? Hindi pa kami nakakapag-usap. Ngayon pa lang siguro. Nasaan na ba siya? Wala pa siya. Ha? Sabi niya nauna na daw siyang pumasok kaya hindi na siya nagpadaan sa akin. Oh, ayan na pala si Sheena. Sige, iwan mo na muna kami. Mag-uusap lang kami. Mabuti pa nga. Sige. Sheena! Ano? Anong ano? Hindi mo ako pinansin. Nilampasan mo pa ako. Ano bang kailangan mo? Anong ibig mong sabihin? Siyempre gusto kitang makausap. May trabaho. Dati na naman nating ginagawa ang mag-usap kahit may trabaho. Wala naman tayong napapabayaang trabaho mula nun. Ano bang kailangan pag-usapan? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan ka? Diretsuhin mo na ako. Hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Parang ibang tao ka. Ano bang problema? Ikaw, Ako? Anong ginawa ko? maghiwalay na tayo. Maghanap ka na ng magpapaligaya sa'yo. Ha? Bakit? Basta, Anong basta? Ganun na lang ba yun? Sabihin mo. gusto mo talagang diretsuhin kita? Sige, naisip ko na wala akong mapapala sa'yo. Ayokong alagaan ka habang buhay. Hindi naman ako nagpapaalaga sa'yo ha. Bakit ba biglang ganyan ka? May sinabi ba sa'yo ang tatay mo? Oo, ginising niya ako sa katotohanan na magiging pabigat ka sa buhay ko. Kaya habang hindi pa malalim ang relasyon natin, maghiwalay na tayo. Anong hindi malalim ang relasyon? Ang dami na nating pinagdaanan. Huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Kaya yun na yun. Hanggang dito na lang tayo, okay? Papasok na ako sa loob. Papadudot ng gabing yon ay nagkausap kami ni Charlie at sobrang sama ng loob niya. Kaya pala buong maghapon sa trabaho ay tahimik sila ni Sheena at akala ko ay seryoso lang sila sa mga ginagawa nila. Kaya hindi na rin ako nakigulo. Pero ganun pala ang ginawa ni Sheena sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, dahil sa isang sabi ng tatay ni Sheena ay agad na nagbago ang isipan niya sa relasyon nila ni Charlie. Ibig bang sabihin noon ay noon pa ay wala naman talagang pagmamahal si Sheena kay Charlie? Kaya ganoon na lamang kabilis sa kanya ang mag-decide na tapusin agad-agad ang relasyon nilang dalawa. Malakas na tao naman si Charlie kaya alam ko nakakayanin niya ang mga nangyari. Pero dahil magkasama kami sa trabaho ay hindi pwedeng hindi kami magkita sa araw-araw. Apektado ako sa mga nangyari kaya pati ako ay hindi ko kinakausap si Sheena maliban lang kung tungkol sa trabaho. Ang biruan namin tuwing umaga ay parang malungkot na gabi na tanging kuliglig lang ang napapakinggan. Para may kasama si Charlie, papasok ng opisina ay ako na ang sumusundo sa kanya. Kahit patawanin ko siya ng patawanin pagpapasok ng opisina, siyempre pagdating pa din doon ay sasampalin pa din ng lungkot si Charlie dahil makikita niya si Sheena, Papa Dudut. Mabuti na nga lang at hindi naisipan ni Charlie ang mag-resign. Pero hindi nagtagal ay nalaman ko din ang kadahilanan. Kaya hindi niya naisip na mag-resign noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kumukuha lang pala ng pagkakataon si Charlie para makausap muli si Sheena tungkol sa kanilang dalawa. Isang beses ay nagkasabay sila sa pantry na silang dalawa lamang. Atrasan na si Sheena pero sinabi ni Charlie na paalis na siya. Kaya pumasok na si Sheena. Pero hindi pa nakakarating sa pinto ay biglang bumalik si Charlie, Papa Dudut. Hindi na niya matiis ang kinikimkim. Gusto niyang kausapin si Sheena kaya ginawa na niya. Bumalik siya para kausapin ito, Papa Dudut, at tinanong uli ni Charlie si Sheena kung pwedeng maging sila. Ang sinagot ni Sheena ay pakikuha daw siya ng tasa sa cabinet.
Pero alam naman ni Sheena na mataas ang pinaglalagyan ng mga cup at hindi ito kayang abutin ni Charlie, Papa Dudut. Doon na sinabi ni Sheena na sabihin na daw niya na hindi magiging pabigat si Charlie sa kanya. Pero hindi naman maibigay ni Charlie kahit simpleng pangangailangan niya. Bagamat napahiya si Charlie ay hindi ito sumuko at sinabing mahal na mahal pa din niya si Sheena. Doon na nagtaas ng boses si Sheena. Sinabing layuan na siya at wag nang guluhin pa. Sa sobrang lakas ng boses niya ay nadinig ito ng mga kasama namin sa aming work area. Paglabas ni Sheena sa pantry ay nakatingin ang lahat at walang nakakibo at natahimik ang lahat, Papa Dudut. Ako lamang ang naglakas loob na pasukin si Charlie sa pantry na nakita ko naman na lumuluhan ang mga sandaling yon, Papa Dudut. Charlie, halika labas tayo. Break naman eh. Charlie, magsalita ka naman. Charlie! Ano bang sasabihin ko? Punasan mo muna yung luha mo. Ayoko makakita ng luha na iiyak din ako. Hindi naman ako umiiyak Ikaw halatang halata na magsisinungaling ka pa. Napuwing lang ako. Ang luma ng dahilan mo hindi na ginagamit ng millennials yan. Bakit ba iniisip mong umiyak ako? Okay lang naman ako. Unang-una, umiiyak ka. Tapos, pangalawa, hindi ka okay dahil dinig na dinig ng lahat ang mga sinabi sa'yo ni Sheena. Alam mo kung hindi lang dahil sa'yo, aawayin ko yun. Hindi naman kailangan. Wala naman siyang kasalanan. So, ikaw may kasalanan? Pinagsisigawan ka, ikaw pang may kasalanan? Kinulit ko kasi siya. Araw-araw ako nangungulit dito sa opisina pero walang sumisigaw sa akin. Wag na nga nating pag-usapan. Hindi pwede, Charlie. Hindi mo pwedeng ipunin sa dibdib mong mga sama ng loob mo. Mahirap yan kapag sumabog. Kaya nga ako nandito, 'di ba? Para may katawanan ka at higit sa lahat, may hingahan ka ng lahat ng sama ng loob mo. Ang dami mo namang sinabi. Ano yan? Nagjo-joke ka na ba o nabubwisit ka sa akin? Sige lang, mainis ka sa akin. Ilabas mo yung galit mo at wag mong pigilin. Bakit ba gusto mo ako magalit? Kasi nga masama yung nagkikimkim ng galit. Bakit? Baka maging kriminal ako? Wala pa ata akong nabalita ang kriminal na lumpo na nangahabol ng saksak. Ano? Natatawa ka ba? Hindi Natatawa ka eh. Hindi nga. Natatawa ka. Kita mo na? Akala ko ba ako ang pinapatawa mo? Bakit ikaw ang natatawa? Sorry. Ikaw kasi paano ka manghahabol ng saksak? Yun na nga. Kaya tigilan mo yung iniisip mo. Kasi okay lang ako. Kung ayaw ni Sheena sa'yo, it's her loss. Tsaka, bakit ka ba magmumukmuk? Ang dami naman dyan na para sa'yo talaga. Ayoko munang isipin yan. Hindi madaling maghanap agad ng iba. Hindi ko naman sinabing agad-agad. Anong point mo? Ang point ko, hindi ka dapat masyadong magpa-apekto sa ginawa niya sa'yo. Teka nga pala, hindi mo pa nakukwento sa akin kung anong dahilan niya at bigla ka na lang niyang iniwan. Mahabang storya. Patapos na ang break natin. 30 minutes ang break, wala pa tayong 10 minuto dito. Hindi naman siguro kukulangin ng 20 minutes. Menos mo na lang ang 5 minutes para pabalik natin sa loob. Ano bang nakain mo at ang dami mong sinasabi? Hindi ako ang issue, kaya sabihin mo na. Ayaw sa akin ng tatay niya. Tapos? Yun na yun. Ano ba yung kwento mo? Hindi man lang natapos ang 1 minuto. Yun na nga kasi yun. Ikwento mo ng detalyado. Ayaw ka dahil… Lumpo ako. Yun lang? Tapos, sumang-ayon si Sheena doon? Hindi ka man lang pinaglaban? Tama naman kasi ang tatay niya. Ano bang pakialam ng tatay niya sa relasyon niyo? Siya ba yung pakakasalan? Iniisip lang niya ang anak niya. So, pinagtatanggol mo yung tatay niya. Ibig sabihin pati sarili mo iniwan mo na din. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung totoo. Pero hindi pa din naman ako nawawalan ng pag-asa.
Sabi ng doktor, may chance na makalakad uli ako. Tapos babalikan mo si Sheena? Matapos ang ginawa niya sa'yo? Mahal ko siya eh. Bahala ka nga. 15 minutes na ka na sa itaas. Galit ka ba? Buhay mo yan. Desisyon mo. Tara na. Alam ni Charlie, Papa Dudut, na naiinis ako sa desisyon niya. Kaya buong araw niya din naman akong sinusuyo. Nagtataka nga ang mga kaopisina namin kasi parang ako yung sinigawan ni Sheena. Kasi ako ang tahimik at mas active pa si Charlie. Sa akin. Nakakainis naman talaga, Papa Dudut, parang hindi na nag-iisip si Charlie. Hindi ko talaga pinapansin si Charlie noon at kinakausap niya ako nang biglang lumapit si Andy at nagpatulong sa ginagawa niya. Si Andy po ay ang makulit na kaopisina namin na nanliligaw naman sa akin. Ayoko sa kanya pero para lang makaiwas ako kay Charlie ay sumama ako at tinulungan ko siya. Isinantabi ko muna ang inis kay Andy at iniwan nga si Charlie. Gusto kong matauhan si Charlie sa baluktot na pag-iisip niya. Pero syempre hindi ko pa din natiis kasi kailangan ko siyang sabayan pag uwi kasi nga ako ang maghahatid sa kanya, Papa Dudut. Sheena, parang natigilan ka. May multo ba? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang maghanap. Wala si Charlie. Nasa taas na siya. Ano naman ang paki ko? Sinong hinahanap mo at halos matalo mong giraffe sa haba ng leeg mo? Pinagsasasabi mo. Makaakyat na nga. Sandali, hindi pa tayo nag-uusap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Huwag kang magmaang-maangan. Alam mo, hindi kita maintindihan. Hindi maintindihan? O ayaw intindihin? Bahala ka sa buhay mo. Bakit mo ginawa yun kay Charlie? Gusto mo bang pag-usapan yan? Sige, pero matapos tong usapang to, mananahimik na tayo pare-pareho ha. Ano ngang dahilan? Sus! Sigurado namang alam mo na. Gusto kong sa'yo manggaling. O siya, masyadong tumatagal ang usapan eh. Ayoko sa kanya kasi wala siyang kapasidad para kumilos gaya ng isang totoong lalaki. Hindi niya na maibibigay ang mga gusto ko at pahihirapan niya pa ako ng kaaalaga. Nagtataka ako at bigla-bigla mong naisip yan. Samantalang nung araw bago kayo naghiwalay, iba kang tao ah. Anong ibang taong sinasabi mo dyan? Inutusan ka lang para hiwalayan siya. Sino nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Hindi ako inutusan. Pinaalalahanan lang ako sa mga maaaring mangyari kaya nagising ako. Tama nga naman. Wala ka bang prinsipyo? Dahil lang sa sinabi ng ibang tao, sisirain mong matagal ng relasyon? Hindi ibang tao ang tatay ko, no? So, tatay mong nag-utos.
Huwag mo ngang idamay ang tatay ko. Bakit hindi? Di ba sa kanya naman nagsimula ang isyong to? Hindi niya ako pinilit, sarili kong desisyon ang pagsunod sa kanya. Sarili mong desisyon pero sinunod mo siya. Huwag mo nga ako lituhin. Hindi ka naman dapat nalilito. Mahal ka ni Charlie. Bakit bigla mo nalang itinapon yun? Alam mo, uulitin na naman natin sa umpisa, hindi matatapos ang usapang to. Minahal mo ba si Charlie? Ha? Nadinig mo naman ang tanong ko kaya huwag kang magbingi-bingihan. Ewan? Anong ewan? Ewan, hindi ko alam. Hindi mo alam ang ano. Hindi ko alam kung minahal ko nga ba si Charlie. Pero ang saya-saya niyo, anong nangyari? Alam mo, malalaman mo ang ibig kong sabihin pag nagka-boyfriend ka na. Hindi ko kailangan magka-boyfriend para alamin ang ibig mong sabihin. Dahil nandiyan ka naman para sabihin ang diretso yun. Kaya tinatanong ko ulit, minahal mo ba si Charlie? Bakit ka ba nakikialam? Kaibigan ko si Charlie. Kaibigan? Lang? Anong sinasabi mo dyan? Bakit hindi ikaw ang umamin ngayon? Ano nga aminin ko? Na kaya ganyan ka-defensive kay Charlie kasi may gusto ka sa kanya. Tigilan mo nga yung kahibangan mo. Kung masyado kang concerned sa kanya, edi kayong dalawa magsama. Good luck na lang sa inyo. Aakit na ako. Sana sumunod ka sa usapan na huwag mo na akong tanungin tungkol sa amin ni Charlie. O mas mabuti kung huwag mo na lang akong pansinin kahit kailan. Tapos na ang usapang to. Matapos ang komprontasyon na yon, ay hindi ko alam papadudod kung bakit parang may tumapik sa akin para mapahiya sa mga sinabi ni Sheena. Bakit ako naapektuhan sa mga sinabi niya? Hindi ko na lamang siya pinansin at para kaming mga multo sa opisina pero ang maayos naman sa amin ay mga profesional kami pare-pareho. Dahil hindi nadadamay ang mga trabaho namin kahit pa may mga alitan kaming personal. Nagtagal ng ganon ang sitwasyon hanggang isang araw pagkatapos ng isang event ay nagkaroon ng isang party ang opisina. Normal lamang ito sa tuwing matatapos namin ang isang malaking event. Nasa isang bar kami, masaya ang lahat maliban sa amin ni Charlie na parang may pumipigil para sumaya kami. Well, sa totoo naman ay meron nga. At yan ay ang presensya ni Sheena. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay pinipilit kong alisin ang atensyon ko kay Sheena at niyayaya si Charlie para makihalubilo sa iba naming mga kasamahan. Makalipas nga ang ilang oras, ewan kay Charlie at kung ano naman ang mga nasa isipan niya. Nilapitan niya na naman si Sheena at tinangkang kausapin. Pero wala pa siyang masyadong nasasabi ay biglang may dumating. Bisita pala ni Sheena. Nagulat ang lahat nang bigla silang maghalikan at saka pinakilala na boyfriend niya daw. Kahit nagsasalita si Sheena ay hindi ako nakatingin sa kanya kundi kay Charlie. Kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman ni Charlie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ipakilala ni Sheena ang boyfriend ay nagpaalam silang aalis. Parang basahang iniwan ni Sheena si Charlie kasama ang lalaking yon. Kaibigan lahat ni Charlie ang mga kasamahan namin at wala siyang naging problema kanino man sa kanila. Kaya naman sobrang apektado din ang lahat sa nararamdaman ni Charlie. Lahat naglapitan kay Charlie at pilit na pinapatibay ang loob niya. Nung una ay puro seryosong pakikiramay pa dahil sa sitwasyon ang sinasabi ng lahat. Hanggang sa si Charlie na mismo ang unang nagbiro dahil ayaw niyang masira ang gabing yon dahil lamang sa kanya. Kaya naging masaya na din ang lahat, Papa Dudut. Nagtawanan na lamang kami ng nagtawanan. Hanggang isa sa mga kasama namin ang nagbiro na kesyo maghanap na lang ng iba si Charlie dahil nga ang daming babae sa paligid at ako ang ginawa nilang example. May mga tumawa, may mga nanukso. Ewan kung namula ba ako ng gabing yon dahil sa hiya. Papa Dudut, ayun na naman yung pakiramdam na yon. Bakit ba ako naaapektuhan?
Oh, ano na naman ang iniisip mo? Alam mo naman kung ano. Ano ka ba, Charlie? Magdadalawang buwan na, hindi ka pa rin nakaka-move on? Paano? Ayan, magkape ka na lang. Patawa ka na naman eh. Kahit anong kalimot ko nga, ayaw siyang maalis sa isip ko. Kaya nga, pag naiisip mo siya, libangin mo sarili mo. Magkape ka, mag-ice cream, magpahangin sa park, kumain ang gusto mo. Huwag lang sobra, baka tumaba ka. Band-aid solution. Ano? Panandalian lang yung sinasabi mong solusyon. Saka hindi na sugat ang nasa dibdib ko. Peklat na. O, di lagyan mo ng sebo de macho. To naman, seryoso ako. Seryoso din ako, Charlie. Imbis na tulungan mo ako makapag-isip ng solusyon, nangaasar ka pa eh. My gosh naman, wala nang solusyon. May bago na siyang karelasyon. Panakip butas lang yun. Yan ang problema eh. Iniisipan mo kasi ng mababaw na dahilan kaya ayaw mag-sink in sa utak mo na hindi ka mahal ng babaeng yun. Nararamdaman ko, mahal pa niya ako. Hindi nga, Charlie, hindi ka niya mahal. Subukan mo naman intindihin yung ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Basta alam ko may paraan pa. Wala kang maisip eh. Maiisip ko din yun. Ay, bahala ka na nga. Napakasadista mo sa sarili mo. Sige, saktan mo pang sarili mo. Nag-i-enjoy ka naman yatang masaktan eh. Ano? Anong ano? Natauhan ka na ba? Nahimasmasan? Nasa tamang wisyo naman ako. Ang kulit mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Anong hindi? Intinding-intindi ko nga. Gusto mo i-translate ko pa sa iba't ibang lengguwahe? Basta, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Bakit mo ba sinasabi yan? Dahil wala ka pa namang nakakarelasyon. Sobra na yan ah. Wala akong masamang ibig sabihin. Ikaw kasi, maganda ka naman pero ayaw mo mag-ayos. Palitan mo na yung manang look mo. Tanggalin mo na yung salamin. May contact lens naman. Tapos lagi kang nakapantalon. So, ako na atakihin dito? Sinasabi ko lang. Oh, nasa na yung nanliligaw sa'yo dati? Si Andy, bakit hindi na nanligaw? Hindi naman sila nanliligaw. Kasi nga, tinatrato mong kumpare. Ang sama mo naman. Totoo naman ah. Ang dami nag-a-attempt manligaw sa'yo. Isa pa, nata-turn off din sila dahil sa pananamit at pagkilos mo. Ganito na naman ako noon pa. Oo, okay lang yan kung tayo lang. Pero sa iba, ipakita mo naman yung tinatago mong ganda. Uutuin mo pa ako? Uulitin ko, seryoso ako. Sandali nga, bakit ako naging topic? Sorry, feeling ko kasi kailangan mo nang magising. Magising? O sige, tulog ako. Pero umidlip lang ako, ikaw tulog na tulog at nalulunod sa panaginip mong magkakabalikan pa kayo ni Sheena. Ayan, nasabi ko tuloy ang pangalan niya. Sinabi ko noon ayokong banggitin ang pangalan niya kahit kailan eh. Huwag ka namang ganyan. Kailangan mo ba talaga ng alarm clock para magising sa katotohanan? Ayaw niya sa'yo kasi nga lumpo ka. Sorry. Tama! Ano? Ang galing mo talaga! Bakit? Anong sinabi ko? Itutuloy ko na yung pagpapa-opera. Ano? Nababaliw ka na ba? Sabi ng doktor pwede mong ika-paralyze yun o di kaya ikamatay. Uulitin ko uli. Sabi din niya, pwedeng maging successful. At makikipagsapalaran ka? Buhay na yung ipupusta mo para lang sa babaeng yun. Oh, high blood ka na naman. Huminahon ka nga. Kalimutan mo muna yung iniisip mo. Ano bang iniisip ko? Nakalimutan ko tuloy. Hindi ako nagbibiro ah. Oo na. Itigil mo na nga yung kape at nagpapalpitate ka. Papa Dudut, naiinis na talaga ako kay Charlie at hindi ko alam kung manhid ba siya o masokista. Naiinis na ako sa ginagawa niya pero mas nainis pa ako na naisip niya uli yung tungkol sa operasyon. Pinilit ko siyang kalimutan na niya ang tungkol doon. Kinabukasan nang sunduin ko siya sa bahay niya ay wala na siya. Hindi din siya sumasagot sa mga tawag ko. Nang makarating ako sa opisina ay wala din siya doon. Kinakabahan na ako noon, Papa Dudut. Nasa na kaya ang kaibigan ko? Pinagtanong ko sa mga kasama namin kung may alam sila hanggang sa nakausap ko ang sekretary at receptionist na si Telma.
Sinabi nito na nag-leave daw si Charlie ng 3 months. Hindi niya sinabi sa akin ito. Matagal na pala niyang na-file ang leave at hindi lang sinabi sa akin. Tama nga ang hinala ko, ang paalam ni Charlie sa leave ay ang kanyang operasyon. Noon pa din pala siya nakikipag-usap sa doktor para sa paghahanda sa gagawing operasyon. Nagagawa niya lahat ng yon nang walang nakakaalam. Maiyak na ako sa pag-aalala, Papa Dudut. Tinawagan ko siya ng tinawagan pero hindi na niya sinasagot. Pati ang mga kamag-anak ni Charlie ay hindi alam ang plano niya. Mahigit 2 buwan na, Papa Dudut, ay wala man lang akong katiting na balita kung nasaan na si Charlie at kung kumusta na siya. Natapos ang isang malaking event kasama si Charlie nang planuhin ang event na yon pero wala siya sa selebrasyon. Nagkaroon ng party pero sa opisina na ito ginawa at masaya ang lahat maliban sa akin. Kasi hindi naman ako makakapagsaya kung wala pa din akong alam kung ano ang nangyayari kay Charlie. Sa gitna ng ingay ay may biglang sumigaw. Pangalan ni Charlie ang isinisigaw. Papa Dudut, dumating po si Charlie. Pero naka-wheelchair pa din siya. Binati siya ng mga kaopisina namin. Ako ay hindi lumapit dahil naiinis ako sa kanya. Si Sheena naman ay nakatingin lamang at napapailing. Alam ko ang iniisip niya na wala ng pag-asa si Charlie. Kung pwede ko lang talagang sabunutan yon, Papa Dudut, baka nakalbo ko na yon ng mga oras na yon. Angie! Che, Grabe namang salubong yan. Che ba ang bagong high? nakakapagbiro ka ba talaga matapos ang ginawa mo? Oh, anong ginawa ko? Ang tagal ko ngang nawala eh. Yun nga. Labas nga tayo, ang ingay eh. Uy, hindi mo ba ako tutulungang itulak tong wheelchair ko? Daan-daan naman po sa pagdadrive. Eh di ikaw nang magtulak. Biro lang. Sige, bilisan mo na lang. Ano ba yon? Anong ano ba yun? Hindi mo man lang ba muna ako kakamustahin? Mukhang mabuti ka naman. Nakalimutan ko yung jacket ko. Giniginaw ako. Anong giniginaw? Ang init nga dito. Giniginaw ako sa coldness mo. Ewan sa'yo. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Nagtatanong ka pa? Halos 3 buwan kang nawala. Wala ka man lang pasabi kung nasan ka. Tapos magtataka ka kung bakit ako galit? Kasi pag nagsabi ako, alam kong hindi ka papayag. Sorry na. Sorry? Yun lang masasabi mo? Wala ka man lang paliwanag? Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Eh di wag. Oh, galit agad? Hindi ko na ipapaliwanag kasi gusto kong makita ng...
dalawang mong mata. Ang alin? Sandali. Anong gagawin mo? Basta. Hoy, ano ka ba? Bakit ka tatayo? Baka bumagsak ka. Huwag mo akong alalayan. Hayaan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Eto. Charlie, Oh, Sheena. nakakatayo ka na? Hindi lang yun. Nakakalakad, nakakatakbo, nakakatalon. Maiwan ko na kayo. Angie, saan ka pupunta? Sandali. Charlie, sandali lang. Bakit? Masaya ako at nakakalakad ka na. Salamat. Kaya pala nawala ka ng matagal. Oo, Paanong nangyari? pina-opera ko. Salamat naman at successful ang operasyon. Oo nga. Sandali ah. Wait, Charlie! Bakit? Pwede na siguro tayo magbalikan. Ha? Seryoso ka? Oo naman. Pero may boyfriend ka na, di ba? Si Martin? Hindi ko boyfriend yun. Nanliligaw pa lang yun. Talaga? Bakit kung makapaghalikan kayo sa gitna, parang kailangan tao? Kalimutan mo na nga yun. Ang importante ngayon ay maging maayos ulit tayo. Parang malabo na ang maging maayos tayo. Maging masaya ka na lang sa kung anong meron ka ngayon. At sana, mahalin mo ang taong yun kung sino siya. At hindi yung kung sino siya sa paningin ng ibang tao. Good luck na lang sa'yo, Sheena. Wish ko na maging masaya ka. Papa Dudut, hinabol ako ni Charlie at iniwan niya si Sheena na parang naninigas sa kinakatayuan niya. Papa Dudut, napahinto ako sa paghabol ni Charlie sa akin at aarte pa sana ako at magpapahabol kasi natuwa ako na nakakatakbo na si Charlie. Kaso naisip ko na baka mabinat siya at hindi pa masyadong magaling ang operasyon. Kaya don't get me wrong ha, Papa Dudut. Hindi ako nagpahabol na parang ang haba ng buhok ko pero natuwa talaga ako. At 2 recovery ang na-achieve ni Charlie. Ang emotional at physical recovery. Papa Dudut, itutuloy ko na po ang eksena doon sa office. Hinabol nga po ako ni Charlie, bigla niya akong niyakap at habang yakap-yakap niya ako, sinabi niya na mahal niya daw ako. At hindi na papakawalan pa. Una, naguluhan ako sa mga sinabi niya, sa kanya uli inamin na na-realize niya na ako pala ang mahal niya noon pa. Papa Dudut, sa totoo lang ay mahal na mahal ko din si Charlie pero sinasarili ko na lamang yon dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin. Pero doon din pala ang bagsak namin. Masaya kami ni Charlie hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Marami na kaming plano at isa pa po ay sinunod ko na rin ang payo ni Charlie na tapusin na ang manang look ko. Sabi naman ni Charlie kahit na yung dati pa din ang itsura kong manamit ay wala namang problema sa kanya. Ang importante ay magkasama kami. Si Sheena naman po ay naging seryoso na rin sa boyfriend niya at parang wala kaming gusot ay nagkapatawaran na kaming lahat at naging magkakaibigan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento. Naway sana'y marami po kayong natutunan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1